one of my most favorite spots dito sa Korea. Iba, feeling ko I'm traveling back in time. Grabe. Annyeonghaseyo. Ice candy nun, ulmayeyo? Charet. Correct ba? Ang galing, kinikalabutan ako sa mga nakikita ko dito. Very Reply 1988 nga. Ibang level yung impact ng Reply 1988 sa akin. Ito, nakapag-gift na tayo. Ayan. So this is the oldest bookstore in Seoul. Try nating maghanap ng dinner sa Sejong Village Food Street. Nandito yung mga traditional Korean na eateries. Oh my gosh. Feeling ko yun nandito sa street na to, mga authentic talaga. Sobrang favorite ko talaga yung experience natin sa Streets of Memories. All-time favorite K-drama ko yung Reply 1988. Feeling ko hindi na yun mapapalitan pa sa puso ko. Annyeong guys! Good morning from Seoul, South Korea! This is Dave, the Kuripo Traveler. And it's our first full day. Oops, nawalang ilaw. Ayun, it's our first full day dito sa Seoul. It's a free day for us because we've been here in Korea since Thursday and courtesy of Korea Tourism Organization. So we're one of the K-creators na invite for this fam trip. Okay, so anong month ngayon? June, summer, so maulan sa labas. And kahapon, warm, Pinas yung weather. So today is June 16. So samahan niyo ako guys. Gumawa talaga ako ng itinerary na feeling ko mapapa-throwback ako in time. Yun, mapapa-throwback ako, pabalik tayo sa past. May gustong-gusto kong mga puntahan talaga na lugar and samahan niyo ako. Okay? So ang ganda ng hotel natin. Look, ang sosyal, napakakabog. Ito yung toilet. I love it. Automatic yung toilet bowl. Tapos ito yung nabili natin kahapon sa Songsu, yung t-shirt natin. Ito yung nabili natin sa Songsu na 207 pesos lang. Ang ganda, no? If you will travel in the Philippines, Korea, or anywhere else in the world, you can book your travel items, tours, hotels on Klook and use my promo code DaveGinoKlook for discount. You can also book your hotels on Agoda and use my promo code DaveAgoda, capital letters yan na, for 10% off on hotels. For activities naman on Agoda, you can use my promo code KuripoTAgoda for 5% off on activities. Iko-comment ko yung links na mga pwede ninyong mabook sa comment section. Ang social ng hotel, no? Minsan lang naman tayo sa mga ganitong hotel kapag nalilibre tayo or all expense paid kasi hindi ko afford mag-stay sa mga ganitong hotel. Nasa 7,000 to 8,000 won. Oh, pesos rather. 9:30 na pala. And I like it na yung kilos natin at my own pace. Wait, saan yung banquet ay ito? Gusto ko mag-breakfast. Gusto ko ma-experience yung breakfast. Siyempre, minsan lang tayo dito. Wait lang. May nakita tayong mga armies dito. Mga sikat to sa Pilipinas. Ito yung mga prominent na mga K-pop TikTokers. Nakita ko yung video. Sumasayaw-sayaw kayo. TikToker pioneer pala to. Si RM Enrico. It's so nice to meet you. We are BTS Army. Ano ang gagawin nyo today? Pupunta kami ng old BTS Big Hit Building. Ay, hindi BTS Big Hit Building. Big Hit Building. Ito naman si CJ. Si CJ Wang. Ano nga siyo? Puntahan din namin yung old BTS dorm na cafe na siya ngayon. Yeah. Tapos yung bago nilang building ngayon. Plus yung ano pa, yung restaurant na kinakainan nila nung training pa. Abangan ko na lang yung ano nyo. Pagsayaw-sayaw doon. Sulat pa kami. Pagsusult pa kayo may marker. Tama. Ayun. Ano nga sa iyo? Nakaka-overwhelm tayo dito mga Nakaka-overwhelm din kasi TikToker. nakita niya si Sean kagabi. Si Sean. Babalik tayo doon kay Sean na naman. This is the breakfast buffet of the hotel. So it's just until 10:30. Okay? Daming options. Ito na tayo, nakakuha na tayo ng food at nagpaluto tayo ng omelette, mainit-init pa. So I think brunch ko na to kung hindi ako magutom mamaya kasi mag-alas 10 na rin naman. Hindi na umulan. It's not raining anymore. So sana maayos tayong makapag-explore mamaya. Gusto ko to na medyo chill lang tayo, hindi na tayo naghahabol ng oras. Kasi syempre kapag nasa tayo, fam trip or familiarization trip sa places, talagang may itinerary yan, may schedule na sinusunod. And fun siya, but at the same time, diba, stricter.
Pero this time, as a DIY, kasi binigyan tayo ng free time, tayo may hawak sa oras natin. Marami tayong gagawin ngayon, magwi-withdraw, tapos magpapaload ng Wow Pass. Yan. So, di ko sure kung nasa yung ibang kasama ko today. So, nakita natin kanina sina RM. Ayun. Mga ano yon, content creator din sa TikTok. Mga dancers, K-pop dancers. Namdemon Market na pala yan, guys. And, ganda yung accommodation natin kasi may bus stop na. Umuulan. Kailangan natin makatawid. Guys, may airport limousine bus sa harap ng hotel natin. Parang dyan nag-park kanina. So nice. Tawid tayo, guys. Umuulan. Pero ipakita ko sa inyo, na-mention ko na rin sa previous vlog na ang ganda nga ng location natin ng hotel kasi nandyan yung Namdemon Market. Tapos may ATM. Tinuto tayo sa ATM ng cutie na hotel staff. Doon sa harap ng hotel. Yan yung hotel natin. My gosh, mahirapan ako mag-vlog nito kasi kailangan ko maghawak ng payong mamaya. Pero tingnan natin. Minsan lang tayo sa Korea na inuulan tayo. Kaya favorite ko talaga dito, autumn or spring. Pag spring, minsan umulan. Shocks! Tara guys, wait tayo. Kung tamang basa ko, this is Hana Unheng. Unheng is bank, right? Ito, Mishio. Korean practice tayo dito. Sana yung ATM machine nila ay may English. And yung gamit kong card, ito ngayon, yung C-Bank. Pero kung may GCash card kayo, tapos GoTime card, okay din daw gamitin yung mga card na yun. Okay, na-experience ko na rin yung GoTime. Okay naman yung palitan. So, sige. Global Services. Try natin ito. Insert card. Pasok natin yung card dito. Click natin yung English. Foreign card. Cash withdrawal. Sige, 120 na lang. 120,001. So, around 5,000 pesos din yan. Confirm. Mas maganda daw kapag yung local currency yung gamitin natin dito. So, charge my account in Korean won. Nasaan yung pera ko? Just. Ay, ito. Okay. Ito, nakapag-withdraw na tayo. Ayan, meron tayong 120,000 won. Tingnan ko sa app kung magkano yung charge. Ito, lumabas na yung conversion. So, meron silang withdrawal fee, yung Hana Bank na 100 pesos. Tapos, yung na-withdraw nating 120,000 won ay nasa 5,230.55 pesos. Not bad kasi tiningnan ko yung equivalent ng 120,000 won to Philippine pesos. So, nasa 4,900. So, I suggest, tansyain nyo talaga yung magagastos nyo dito. Okay, tapos, huwag kayong magkulang sa pag-withdraw as much as possible para hindi kayo withdraw ng withdraw kasi 100 pesos din or baka may ibang fee din yung ibang bank. Alright? Meron tayong 5 full days dito sa Seoul. Actually, ika-card ko na lang kung pwede siyang i-card. And may cashback din naman kapag yung ginagamit natin ay banks like, cards like GoTime, cards like C-Bank. Pero hindi ako sponsored ha. Based on my experience, okay siya kasi may cashback. Huwag kayong mag-withdraw all the time kasi lugi kayo kung mag-withdraw kayo ng withdraw. May mga tumatanggap din naman dito ng card, marami naman. Pero in terms of street food, for example, mag-myeong-dong kayo, may mga hindi tumatanggap ng card, cash lang talaga. Pag magpapaload kayo ng T-Money card, cash lang talaga yung tinatanggap nila. Ayan, buti na lang, medyo huminahina na yung ulan. Kasi yung pupuntan natin ngayon ay outdoor eh. Tapos kung wala pa kayong T-Money card, bili kayo ng T-Money card sa convenience store. Mag-load din kayo ng T-Money card sa convenience store, okay? Yung T-Money card, yan yung ginagamit for transportation, sa bus, sa subway, sa trains, and pwede rin siya gamitin sa pagbabayad, for example, sa convenience store din. Okay? So, may ibang cards daw dito, for example, climate card, na unlimited, yung use for certain number of days. Okay, pero hindi pa yun natin natatry. Again, ito yung Namdemon guys. Dito murang mamili ng mga pampasalubong. So, suyurin nyo yan. Pampasalubong meaning keychain, ref magnet, at kung ano-ano pa. Yung mga display,
And malapit lang din dito yung Myeongdong, kung napanood nyo yung vlog natin kahapon. Sasakay tayo ng bus papuntang National Folk Museum of Korea. Ay siya, sumulan ba naman ng malakas? Wait lang, kailangan ko na magpayong. Naver maps yung ginagamit natin dito for direction. Okay? So majority naman ng mga nagta-travel, Naver maps yung gamit dito sa Korea sa pag-navigate. So download nyo Naver maps, okay? Papunta tayo sa National Folk Museum of Korea. Sinerge natin siya dito, tapos lalabas dyan yung options. So pwedeng either bus or train. Wait lang, tama bang way natin? Hindi, dire-diretso pa tayo dito. Ma-indicate dito kung saan yung saang station, bus stop, yung baba ninyo. Alright? Magbabus tayo. I love riding the bus. Sa totoo lang, mas favorite ko yung bus na sinasakyan kesa sa, train. Kasi yung bus, nakapag-sightseeing tayo. Mas ramdam natin yung moment. Lakas mga K-drama kung nagbabus tayo. Tapos ito pa, di naman umuulan. Pero kung umulan, yun yung silver lining kapag nasa bus. Feeling natin nasa K-drama tayo lalo. The vibe is different. Ayan, nakapasok na tayo sa Namdaemun. Daming shops dito. Kasi nadadaanan to, papunta sa bus stop na pupuntahan natin. Labas tayo. Oh my gosh, the way. It's not giving. Tapos ito dito may hilera ng mga stalls for noodles. Wait, nakarin na lang natin dito. Nakarin na natin to. Itong makitid na alley. My gosh, struggle is real. Ayan. May may daanan naman palabas. Ito talaga, yung experience natin kapag magko-commute. Talagang hanap tayo ng hanapin talaga natin yung direksyon. Ayan, Namdaemun na yan. Nasa tamang way naman tayo papunta sa bus stop. Ay, wait. Ang show nga, pupunta ng bus stop nang hindi pa naglo-load ng T-Money card. Diba? Nakalimutan ko agad yon. Ako palang nagsasabi kanina na loadan yung T-Money card as one of the first steps in your Korean adventure. Pero di ko siya nagawa. Sana may malapit na lang na convenience store doon. Marami naman ang convenience store dito sa Korea. Okay. So, nag-load na tayo guys ng 50,000 won. Equivalent to sa almost or around 2,000 pesos. Ngayon, sasakay na tayo ng bus. Bumalik lang ako dito para magpa-load. Pinigay sa atin ng Korea Tourism Organization kasi sila yung nag-provide ng T-Money card. It's this Wow Pass na it can also serve as a debit card. Kasi dito kita ko may may card number. Ayun, tapos pwede kayo mag-download ng app for this. So, first time na tayong gagamit ng Wow Pass, pero hindi ko talaga siya inaral. Kasi gagamitin ko lang siya as a T-Money card. This is Namdaemun Market. Ang dami ng paninda dito, mga damit-damit. Okay, yan. Ito puro puro mga kalo. Ano bang kaling Tagalog? Sombrero. Sapatos. Restaurant. I love Namdaemun as a shopping area for the Kuripot like us. So nice to be here. Nandito tayo last time ay 2022. Kasama ko si Megan. And again, that trip was courtesy. Yung ticket na yun ay courtesy ng Korea Tourism Organization. Nanalo tayo sa isang video contest. Yung video contest na yun ay 2019 pa. Pero dahil nagka-pandemic, 2022 na natin nagamit yung ticket. It was my first 5-star airline na experience. Balik na tayo sa ating bus stop. Hindi nakaka-aesthetic yung itsura natin with this microphone. May mga nagsasabi na mas okay daw talaga mag-microphone ako para mas clear yung mga sinasabi ko. It's not giving, no? Pero okay lang. Ito yung sasakyan natin. 01A. Okay. Kita ko na yung 01A. Yan sasakyan natin. And yung baba natin ay, again, may Gyeongbokgung. Kasi yung National Folk Museum ay nasa Gyeongbokgung Palace. Okay? Ito, ipapakita ko sa inyo yung pag-tap ng T-Money card. Kita din yung arrival do. So nakakatuwa yung bus dito sa Korea kasi may saksakan ng pang charge. Nabusan ako sa terms pang charge yun. Eh dito yung sinasabi kong very
K-drama na vibe kapag nasa bus. Makapag-sightseeing tayo. I love it. Buti hindi rush hour ngayon. Pang-anim na beses na rin naman natin dito sa Seoul. Kaya paano komportable lang tayo. Bawal naman tayo, komportable pa rin ako. Ganun. Grabe. Yung notification ko ngayon sa Bog, ayan, 39,500 likes and then 257,000 views. Ito yung nangyari kagabi. Nasa Myeongdong tayo, tapos nakita natin si Sean Solo, yung famous Hongdae boy. Ayun. Ito si Sean. Dati ko na to siya crush. Even before pa siya sumikat talaga sa pagiging Hongdae boy. Of course, the iconic Gyeongbokgung Palace. Yung baba natin ay... Ito. May tracker naman si Naver kung saan yung baba natin. Daming bumaba dito. Cheongwade. Parang Office of the President yung nakalagay sa Naver Maps. Next stop na tayo, guys. May isang stop pa pala. Pero ang laki pala ng Gyeongbokgung, no? First time natin sa area na to dito sa may likod. Paglabas, tap ulit, okay? Tap ulit ng T-Money card. Wait lang. Huwag niyo akong i-judge. Medyo may pimple ako dyan. Dito sa my chest. Anyway, ayan. Nandito na tayo. Sumakses sa feeling. National Folk Museum at 227. Sakto talaga yung yung Naver Map. Ito na yon. And share ko lang, it's free admission. Buti din na umuulan. Kasi super uncomfortable to mag-ikot kapag umuulan talaga. Kung kayo ay kuripot traveler like me and gustong ma-explore talaga yung Korea on a budget, i-go natin yung mga libre, 'di ba, na experiences just like this. Yung Gyeongbokgung Palace, may bayad talaga siya. Pero kapag nakahanbok ka, libreng entrance na 'yan. So, gusto ko talaga magpunta dito sa National Folk Museum of Korea. Generally, this showcases the way of life of Korean people throughout history. Yung gusto kong puntahan dito, yung exhibit. Kasi sana totoong nandyan pa, yung outdoor exhibit na mukhang 80s or 70s vintage. Lakas maka-Reply 1988. Kasi Reply 1988 yung favorite kong K-drama. Tara guys! Ito na naman yung mga pagkakataon na ubusan na naman tayo ng storage dahil ang daming picturesque na areas. Ito pala yung opening hours. 9 to... ano ngayon? June. 9 to... Ano yung 18? Sorry guys, nalilito pa rin ako dyan sa 18. 18 is 6 p.m. Until 6 p.m. siya kapag March to October and 5 p.m. from November to February. Pagpasok natin, may direction, okay? Dito papuntang Gyeongbokgung Palace, itong blue and then itong pink. That's pink, right? Ang arte ng that's pink, right? National Folk Museum of Korea. Ayun. I'm so excited to see what's in store for us in National Folk Museum of Korea habang di pa umuulan. First time ko dito! Salamat talaga sa The Sensons, Feeling ko napapanood nyo rin naman sila. My favorite power couple. Kasi nakita ko talaga sa kanyang pictures nila dito na very Reply 1988. May mga nakahanbok. I love it kasi laid back, maaliwalas. Hindi marami yung turista. Nag-Jeju Folk Village tayo sa Jeju. Na-mention ko lang yung Jeju kasi may Grandpa statue dito. Harabuji. Dolharubang, tama. Dolharubang ang tawag sa kanila. Guardians, okay? To protect the houses sa evil. Yan yung natutunan ko sa Jeju Island. Oh my goodness, may natatanaw akong gwapo guys. Parang same kami ng kulay ng damit. Itong area na to, I think this is very Jeju. Yung mga stone statues. Diba? Very Jeju yan. Nandun tayo last year for spring. Ang ganda ng Jeju guys kapag spring, okay? Hala, grabe ang cute talaga ni Kuya. Hindi ko kaya. Feeling ko half Korean siya tapos oh my God, kasama yung pamilya niya.
Tito, tita, hello. Charing. Ang dami talagang cuties dito sa Korea. Kaya I always feel alive, charing, whenever I'm in Korea. Di lang naman sa Poki. The energy, it's just different. May toilet pala dito, guys. Di kayo mahirapan dito in terms of CR. Di sila madamot sa public CRs. Di tulad sa ibang bansa, my God. New York, hirap na hirap ako doon sa public toilet. Ito, oh, traditional house. Traditional Korean house. Let's travel back in time, guys. Grabe, itong house na to. Talagang wood na wood. Wood kung wood. Ano kayang tawag dito? Interesting to. Ay, naka-close. Do not enter. A shingle roofed house with a water mill. So, house talaga siya, correct. Nakakatuwa dito kasi may mga, talaga, introduction ng mga exhibit or displays. At least may background tayo. Tara, dito na tayo. Ito yung purpose ko, guys. Yung very, 70s and 80s. 70s and 80s streets of memories. Gusto ko lang i-share na yung all-time favorite K-drama ko ay Reply 1988. Na una, medyo na-bored ako, ginapang ko talaga siya. But at the end of the day, it's something that created an impact in my life. Charing. Nabago yung pag-iisip ko eh. Alam yung pagiging YOLO ko ngayon and pagpapalaga sa mga kaibigan sa pamilya na fuel din yun ng Reply 1988. Our youth, it's fleeting, it's not forever. Yung Reply 1988 kasi set siya noong 1980s. Story siya ng different characters in a neighborhood, pamilya, magkakaibigan, barkadahan. Malala yung si Pangs ko nung natapos siya kasi umalis na silang lahat sa neighborhood. Ayun, sorry, spoiler alert. Wala silang specific filming na spot talaga kasi giniba yung set. Set lang talaga ata siya, so giniba siya after ng drama. I think ito ng pinakamalapit na pwede nating ma-explore na may feels of Reply 1988. Map? Some sort of map? Tara. Ito yung school. Charing, may ganon. Uy, ang saya. Kang totoo. Ito naman, the supermarket. Cool. Grabe. Ang happy. Hello? 안녕하세요. Charing. Ice candy는 얼마예요? Charet. Correct ba? Magkano pong ice candy nyo? May ice candy isoyo? Charing. May ice candy po ba? Tapos may arcade dito, oh. Ang galing, kinikilabutan ako sa mga nakikita ko dito. Very Reply 1988 nga. Wild. Oh my gosh. Guys, naiyak ako. Guys, no joke. Naiyak ako kasi ito may picture dito. Yung magkakaibigan ng mga bibi pa sila. Diba? Parang ito yun. Tapos bagong lipat, sinatek sa Sangmundong. Comics na store. Ganda. I love this exhibit so much. Ayun na, may mga poster pa ng anime. Since mag-isa lang tayo, tripod is key. Larong pambata din. Alam nyo sa kalye, meron naman tayong ganito sa Pilipinas. Meron kaming Cross ni Magellan sa Tacloban. Kalimutan ko yung iba, pero may ganito din kami. Ayan. Guys, this street is giving Sangmundong. Pakita ko sa inyo. Ang ganda. Tapos ito may barbershop. Oh. May bisikleta. Yung color green, very ano yan, Reply 1988. Ito. Ay. Ito may ano dito. Spices. May mga makinarya. May mga ajushi na naka-uniform. Grabe yung nostalgia na dala nitong Street of Memories. As in,
Kanina may meeting ako. Kasi nakalive ako today, pero nag-set ako ng isang meeting kasi feeling ko kailangan siyang iset today. So nakatambay lang ako dito. Like, doon ako nakatambay. Super relaxing na atmosphere here. I think this is one of my most favorite spots dito sa Korea. Iba, feeling ko I'm traveling back in time. Grabe. Tingnan nyo, may cafe. Ganda, like, you know yung details. Coffee and music. Ang ganda. Ito yung cafe, may pa ambient music pa. Ang ganda. Grabe. Tapos pwedeng tumambay dito. Kanina may magjowang nakatambay dito. Ajuma na nakatambay here. It's really an experience. As in. Ay. Tapos nandun yung counter. Oh. Here, nandito yung sa may window side. Saya tumambay dito. Nalala ko dito yung birthday nung nanay ni Jungwon, 'di ba? Si Ramiran. Social sila lagi mag-celebrate pork cutlets. Ito may appliance store dito. May mga TV pa. May mga commercial from the 70s or 80s ata yan. Guys, may bathhouse oh. Meron silang ano dito. Photo booth. Photo store. Oh my gosh. Wait. Kilabot. Ayan guys, I love it. This is one of my most favorite experiences ever sa Korea trip ko. Kasi, ibang level yung impact ng Reply 1988 sa akin. Ay, saan tayo lalabas? And dinala niya talaga tayo sa nakaraan dito sa area na to. I just love it. Ito pala yung National Folk Museum of Korea. Pero nakapasok na tayo dito eh. May vlog ako ng Gyeongbokgung Palace from last year na ito yung isa sa mga showcase natin. Admission is free. Okay? Di ko na ipapakita ha. At least may idea kayo na free pumasok dito. Basta makikita nyo dito yung way of life ng mga Koreano as in from the past up until the modern period. 6 PM nagko-close ang museum. Tara na. Ang relaxing dito guys. As in, so yung purpose lang talaga natin dito ay yung Streets of Memories. Yun talaga gusto kong mapuntahan. And I love it. Pwede lang ako tumambay doon as in. Lalo na yung sa may cafe, pwedeng tambayan yon. Sa tapat ng Gyeongbokgung, I mean, yung sa entrance ng National Folk Museum kung saan tayo pumasok, ay may National Museum of Modern and Contemporary Art. Wala, share ko lang. Naglalakad tayo dito sa gilid ng Gyeongbokgung. Ganda ng wall, oh. So yung Gyeongbokgung, that's the first royal palace of the Joseon Dynasty. Naitayo ito noong 1300s. This is the oldest surviving palace in Korea, Gyeongbokgung. Ganda dyan sa loob. Ito yung Gyeongbokgung, guys. It will always be stunning. And ito yung tinatawag na Gwanghwamun. Ayun, filming spot ng maraming K-drama. Ang next stop naman natin ay Sochon, Hanok Village. That's one of the oldest neighborhoods dito sa Seoul. And doon yung oldest bookstore, which is the Daeho bookstore, na pinuntahan ni RM ng BTS. Pinuntahan din niya ni IU. Kasi yung cover sa isa sa mga albums niya, doon yung venue. Para sa mga hindi nakakilala kay IU, she's my favorite Korean actress-singer. Okay? Pinagbidahan niya yung When Life Gives You Tangerines, Hotel del Luna,
My Mister. Nilakad lang talaga natin papuntang Seocheon Village, guys. Bago to sa akin dito eh. Itong alley na to, first time natin makapunta dito. Dami pa talaga tayong hindi na-discover sa Korea kahit, pang 6 na natin to. Daming restaurants, rentahan ng hanbok. Oh. Meron ditong Sejong Market. Nabasa ko. Sejong Market dito. Ang pogi naman ito. Oh my gosh. May nakita na tayo ditong mga hanok. Ang ganda ng area na to, oh. Parang ang aliwalas. Hindi ko sure kung ang tawag sa area na to. Lakad. Ito yung area ng Daewoo Bookstore. Hinahanap ko siya ngayon kung nasaan ng Daewoo Bookstore. Buti hindi umuulan talaga. Ay, ito na. Ito na ba yun? Ito na guys, yung Daewoo Bookstore. So this is the oldest bookstore in Seoul. Parang naiyak akong pumasok sa loob. Guys, late ko na figure out. Bawal picture, okay? Bawal photo sa loob. So gusto mo lang talaga ng experience, 'di ba? Doon kayo sa Daewoo. Ako kasi gusto ko rin siyang ma-vlog sa loob para sa inyo, 'di ba? Lalo sa mga BTS stan, tapos my gosh, ayos stan diyan. And it's interesting din kasi oldest bookstore in Seoul. Pero ako okay na ako, nakita natin siya sa labas. So ayun, at least alam nyo na bawal photos. Okay? Bawal video sa loob. 1951 pala nag-open yung bookstore. Seocheon Seocheon Hanok Village. Let's go. Ito na, nandito na tayo. Sa Seocheon Hanok Village. Feeling ko may mas maganda pa dito. 'Di ba? Teka lang. Nasaan yung mga turista? Dito tayo. Sa mga kasuluk-sulukan. Seocheon Hanok Village, na? Ay, nasa na tayo guys? Pero sa maps, ito na yun eh. Wait lang. As in, parang ito na yun. Diyos ko, parang residential area na rin naman ito. Pero ito na yun. Yeah. I think mga Hanok style na yung nandito. Kung nasang area man tayo, it's not as touristy. Hindi na siya touristy. Oh my God. Kung saan na tayo nakakapasok dito. Wait lang. Para siyang maze. Itong Seocheon Hanok Village. Aray. Na. Parang ang tahimik dito guys. As in, may cafe. May cafe here. Ito. May cafe dito. So ito yung Hanok Village guys. Wala masyadong tao. Sa area naman na to, ang dami ring kainan. As in, amoy pagkain ngayon. Parang nice dito. Diba? Mixture na talaga ng old and the new. Walang turista. So kung gusto yung tahimik na Seocheon na village, ito yun. Kasi walang katuri-turista. Kung malapit lang naman kayo sa Gyeongbokgung, tapos gusto niyang photo spots. I love Seoul. Dami talagang coffee shops dito. Tapos yung mga barista, mga opa, charing. Di ko alam kung saan tayo papunta guys. Lalakad-lakad lang tayo around. Try nating maghanap ng dinner. Place for dinner dito sa Sejong Village Food Street. Malapit lang sa Gyeongbokgung Palace. Itong mga area na pinuntan natin ay malapit lang talaga to sa Gyeongbokgung. Okay? Yan ang struggle ko as an indecisive. Nahirapan ako maghanap kung saan ko ba talaga gustong kumain. Pero ang daming options dito. So this is named after
King Sejong. Nandito yung mga traditional Korean na eateries. Ang daming options. Dahil maraming options, nakaka-overwhelm siya. May mga barbecue. Nag-barbecue pa lang tayo kahapon na sobrang busog. Skewers. Daming ang options. Pag galing kayong Gyeongbokgung Palace and ay ito. Pero parang mahal. Wag na lang. Pag galing kayo Gyeongbokgung Palace area, tapos naghanap kayo ng maraming traditional na mga Korean eateries, then pwede kayo mag-explore dito. Spicy beef soup. So around ano yan, 400 plus pesos. Live na isda. Oh. Mga buhay pang isda. Pagod na ako guys, kakalakad. Like, kanina pa ako naglalakad. Sana may mahanap tayong okay, swak sa ating panlasa, charing. Or yung okay yung ambience, na feeling ko okay lang kahit mag-isa ako. Ayun, pakahanap tayo ng ganun. Umabot na tayo sa dulo guys. Ng Sejong Village Food Street. Kabaan talaga siya ng mga kainan. Dito sa may dulo, merong halal Korean restaurant para sa mga kapatid nating Muslim dyan. Interesting. Spicy stir-fried pork with rice. Sa pag-compute, yung calculator ng iPhone yung gamit natin. So, pwede tayong mag-convert sa calculator kung hindi nyo alam. So, 455. Yung isang spicy stir-fried pork with rice. Tara. Finally, nakaupo na tayo. Kamsamnida. May pa side dish. Kimchi. Ano yan? Onion. Tapos soup. Oh my gosh. Feeling ko yun nandito sa street na to, mga authentic talaga. Very local run na business na ilang taon nang niraran. Ayan. Ito talagang gusto ko sa Korea. Yung mga pa side dish. Kaso ang dami nilang hugasin. Charing. Tara, kain na tayo habang mainit pa. Magpapanggap na naman tayong magaling tayong mag-chopsticks. Mainit-init. Ang sarap ng soup. Hindi naman siya super spicy, guys. Solid. Authentic Korean food experience. I love Korean foods. Yung mga nandito guys, mga ajushi, ajuma. Isa lang, tapos ako, yung bagets. May isa pang bagets. That's the rest. Ajushi, ajuma. Ito siguro yung mga kinds of restaurant na pasok talaga sa panlasa nila. Diba yung mga traditional. Pero ang sarap nito, grabe pati yung taba, ang sarap. Alright, nabusog tayo as in. Nakakabusog yung 455 pesos na pagkain natin. At tumatanggap silang card dito, so buti na lang. At hindi tayo nag-cash. Napansin ko dito, yung mga kumakain kanina, yung culture, parang matagal sila kumain. Tapos nagiinuman. Nakakatuwa lang, ma-immerse talaga sa, dining culture. Just like this. Alas 9 na pala, so hindi ganun kadami yung tao. Ayun, no? If malapit kayo sa Gyeongbokgung, may mga pupuntan kayo na malapit sa Gyeongbokgung, I believe it's not a bad idea to visit this one. Bus na tayo guys, at sure ako na nasa Korea na talaga tayo wala sa Pilipinas. Kasi kahit mag-isa lang tayo sa bus, di tayo pinapababa or pinapalipat ng ibang bus. Charing. Ayan, bus na naman tayo. So I hope, nadala ko kayo dito sa Seoul for today's video. Salamat sa pagsama sa atin mula umaga, from breakfast to dinner. So, nasa may Gyeongbokgung area lang talaga tayo today. And, ayoko na rin kasi pagurin yung sarili ko. Although convenient naman yung transportation dito. Duksugong guys. Duksugong Palace. Ito yung, Duksugong Palace. I decided na magstay na lang sa Gyeongbokgung, around Gyeongbokgung area. Lakad, ganon. Sobrang favorite ko talaga yung experience natin sa Streets of Memories. All-time favorite K-drama ko yung Reply 1988. Feeling ko hindi na yun mapapalitan pa sa puso ko. Wala talagang sumasakay. Kami lang ng driver dito. Super busog yung puso at isip ko. So tomorrow, our last day with KTO. Excited ako sa mga gagawin natin. Pupunta tayo sa Sopa. Nakalimutan ko yung mismong pangalan ng Sopa. Seoul
basta performing arts school na maraming idols. This is our last night with KTO, with our cake creator friends. Nag-free day kami lahat. So, kanya-kanyang itinerary. After this, mag-extend tayo. Stay tayo sa Hongdae. Guest house is life again. So, this is Dave, guys, the Kuripot Traveler, here from Seoul. Let's live our best lives. Bye-bye!